Pilipinas, narito ang mga nagbabagang balita. Napul sa CCTV ang panggugulpi ng dalawang tambay sa isang individual sa Pasig City. LPA, inaasahan na lalakas at magpapaulan sa buong Pilipinas sa susunod na linggo. Alam niyo ba, bakit nasa piso si Jose Rizal? Ming Yu, namataan sa isang cafe sa Pasig City. Magandang buhay, Pilipinas! Ang nakikita po ninyo ngayon ay ang bumper-to-bumper na traffic dito lang sa may kahabaan ng Ortigas Avenue, dito sa may Rosario. Ito ay dahil pa rin sa buong araw ng pag-ulan. Simulan po natin ang diskusyon sa pambubugbog dito sa may Pasig City, kung saan ay nagtamo ng matitinding pasa ang isang individual na umano ay biktima ng gay shaming. Nagbabalita, Jmar Elana. Isang miyembro ng LGBT plus community ang walang habas na pinambubugbog kaninang madaling araw ng dalawang lalaki sa Barangay Rosario sa Pasig City. Sa pool sa CCTV ang walang awang panggugulpi ng mga sospek sa biktima hanggang sa ito ay natumba. Ayon pa sa biktima, naglalakad siya pauwi galing trabaho nang mapadaan sa tinatambayan ng mga sospek. Paglabas ay tinawag at sinisigawan raw siya ng mga ito at saka nilapitan. Naglalakad lang ako galing party. Pagkatapos ko maglakad, may narinig ako tinatawag akong bakla, bakla, bakla. Pagtingin ko, tinatawanan nila ako. Bigla nila ako sinuntok, tapos pinagsasapak-sapak nila ako, sinipa, tapos anong nangyari, tumakbo sila. Nang tanungin ko ang mga sospek, itinatanggi nilang sinaktan nila ang biktima at ayon pa sa kanila ay kinalabit lamang nila ito. Totoo ba na bigla nyo na lamang binugbog yung taong dumadaan ng wala namang kadahilanan? Di yan totoo, boss. Wala akong ginagawang masama. Tsaka di ko naman sinaktan yan eh. Kinalabit ko lang. Tsaka okay lang talaga yung mga yan. Yung pinagsasayaw. Yes, Trixie, agad naman na naaresto ang mga sospek matapos ang nasabing pambubugbog dahil sa ang mga kaibigan pala ng biktima ay nakita ang pangyayari at agad na ipinagbigay alam sa otoridad. At hindi na rin naging mahirap pa ang pagtunton sa kinaroroonan ng mga ito dahil isa pala mismo sa mga ito ay kapitbahay pa ng isa sa mga pulis. At matapos nga ito ay agad naman na silang dinala sa pinakamalapit na estasyon na kung saan ay 100 metro lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. At muli, ako si Jmar Lanan, nagbabalita. Maraming salamat, Jmar Elana. Patuloy namang naming binabantayan ang lagay ng panahon. Pilipinas, kahit bahagyang humina na ang paglakas ng ulan, inaasahan pa rin bukas ay magpatuloy pa ito. Para sa mas malawak na impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon, nagbabalita Jel Alvarado. Jel, kamusta ang palagay ng ating panahon bukas at makalawa? Yes, Gage, bagamat huminto na ang malakas na pag-ulan kaninang umaga ay inaasahan pa rin na magpapatuloy mamayang alas 4 ng madaling araw ang malakas na ulan. Yan ay hatid pa rin ng nabubuong low pressure area sa may silangan ng Visayas at gumagalaw ito patungo ng isla ng Catanduanes sa bilis na 40 kilometers per hour at sabi ng Pag-asa ay inaasahan ito na lalakas at magiging bagyo rin. Kanina ngang umaga, bandang alas 9, nagsimulang magdala ng malalakas na hangin at matinding buhos ng ulan ang nasabing low pressure area dito sa Metro Manila. Nagdulot ito ng hanggang tuhod na baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila, pati na rin sa karatig probinsya ng Rizal. At ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang malakas na pag-ulan hanggang sa susunod na linggo. Pinapayuhan rin ang mga residente sa mga lugar na mabilis bahain na lumikas na habang hindi pa tuluyang nagiging bagyo
itong LPA. At Gage, andito nga ako no sa ilalim ng tulay o dito sa may tabi ng ilog dito sa Rosario sa Pasig, at may mga ilan ng residente ang nagsimulang mag-empake at pansamantalang tumira sa evacuation area dahil inaasahan nga na kapag nagpatuloy ang malakas na ulan ay ang ilog dito sa tabi ng Rosario sa Pasig ay aapaw at magdudulot ng malaking pinsala sa mga residente dito sa tabing ilog. At may mga ilan rin naman na inayos o pinatibay ang kanilang mga bubong, ang kanilang mga bahay dahil nga Gage, kapag lumakas ang hangin ay lumilipad o nakatatanggal ang kanilang mga bubong. Kanina ngang umaga, Gage, may nakita akong lumipad na bubong dahil nga sa malakas na hangin. Yun lamang, Gage. Maraming salamat, Jel. Mag-iingat kayo dyan. At nakikita nga natin na ngayot natapos na ang pag-ulan, ay agad na kinuha ng mga tao ang oportunidad upang ipagpatuloy ang pagpipiyesta. Merong leak? Merong stain? Merong duda sa long pad mo? Balikan mo na yan! Switch to Madas Long, the fastest absorbing pad. Now longer. Walang kaba, walang duda! Switch to Madas Long. Alam niyo ba kung bakit ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, ang makikita sa pinakamababang denominasyon ng piso? Di ko po alam. Ikaw ba din? Sa tingin mo? Eh, ikaw. Tingin mo yung link ko lang. Ewan. Hindi, alam mo yan. Alam mo yan. Next question. Kasi po, bayani po siya. Sa bawat bulsa, bawat pitaka, may isang bagay na nag-uugnay sa bawat Pilipino. Ang piso. Higit pa sa isang barya. Ito ay isang simbolo, isang boses, ang boses ng ating bayan, na pinangunahan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ayon nga sa tanyag na si Ambeto Campo, ang piso ang pinakakalat na pera sa ating bansa. Malawak ang sirkulasyon nito. At kahit sino mapasalat sa buhay, may kaya, nakakaangat, at maging mga kabataan ay nakakahawak nito. Sa ganitong paraan, mas nakikita at nakikilala ng nakararami si Jose Rizal. Kaya sa susunod na may hawak kayong isang piso, tatandaan nyo na hindi lamang ito basta-basta isang barya. Ito ay isang simbolo ng ating kasaysayan, ng ating pagkakaisa, at ng ating pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Kahit nawala ako sa studio, ay nasagap ko pa rin ang balita na spotted ang 17-member na si Kim Mingyu sa isang coffee date kasama ang isang Pinoy fan. Tamang narinig ninyo, isang super lucky fan ang nagkaroon ng chance makasama si Mingyu sa isang cafe sa Pasig City. Ayon sa mga nakita, simple at casual lang daw ang kanilang bonding pero halata ang kilig vibes. May mga kuhang larawan kung saang sweet na sweet si Mingyu habang kausap ang fan. Kaya naman marami ang nagtatanong, fan meeting lang ba ito o may something special na? Habang hinihintay naman natin ang mga kasagutan ay siguradong maraming fans ang naiingit at kinikilig. Ayan lamang ang latest sa showbiz. Ako si Jenna May Pascual, lagi niyong kasama sa mga pinakabagong balita. Hanggang sa susunod, dito lang sa Chika Dito, Chika Doon. Oo nga no, sana all makakapag-date ng pogi. True ka dyan, nakakiligigil to the bones. Si Jill din kinikilig.
Gage, hindi na to kilig, nginig na to. Dahil nga tumitindi pa rin ang malamig at malakas na hangin dito sa tabi ng Ay, ilog. sorry. Sige, mag-iingat kayo dyan, Jel. Oo nga, pati na rin ang buong Pilipinas. Mag-iingat po kayo. Ito po ang mga balitang aming tinututukan para sa inyo. Ako po si Gage Francis Mendoza, naglilingkod. Patuloy naming babantayan ang mga pangyayari at mga usapin sa buong Pilipinas. Ako po si Trixie Viveratore, nagbabalita. Maki-update sa latest anytime, anywhere. I-follow lang social media accounts ng Komunidad Pilipinas para sa latest updates. Ako po si Jenna May Pascual, nagsasabi. Umulan o umaraw, andito kami para sa inyo, Pilipinas. Ako po si Jel Alvarado, nagbabalita. Ito po ang Komunikasyon Pilipinas.